Huminga ka ng malalim ngayon dahil ang ipapakita ko sa iyo ay hindi pangkaraniwan. May mga espiritual na lihim na itinatago ng langit mula sa likas na mga mata at binubuksan lamang sa mga taong nahiwalay mula sa sinapupunan. Sa araw na ito, isa sa mga misteryo na ito ay malapit ng ihayag sa harap mo. Isang bagay na tila simple sa mga mata ng tao, ngunit sa espiritual na mundo ito ay isang korona, isang kautusan at isang pagkakakilanlan na hindi kailanman mabubura. Ilang beses mo na bang naramdaman na may isang bagay sa iyo na naghiwalay sa iyo ngunit hindi mo ito maipaliwanag? Marahil ay nagdala siya ng kahihiyan, pangungutya o kawalang katiyakan ng hindi alam kung saan sila nanggaling. Ngunit hayaan ninyong sabihin ko sa inyo, yaong tila isang detalye sa harap ng mga tao ay isang tatak sa harap ng Diyos. Hindi kailanman nakakalimutan ng langit ang marka na kanyang inilagay sa kanyang buhay. Ang kaaway ay laging nagsisikap na manipulahin, laitin at kutyain pa ang hindi niya kayang sirain. At kung titigil ka sa pag-iisip tungkol dito, napansin mo ba kung paano tumitindi ang ilang mga labanan kapag nagsimula kang makipag-ugnay sa iyong tunay na pagkakakilanlan? Hindi ito pagkakataon, ito ay espiritual na digmaan. At ang magandang balita ay hindi ka nag-iisa sa laban na ito, ang tila kabigat. Kung ano ang tila pagkapagod ng walang paliwanag, ay dahil kinikilala ng espiritual na mundo ang isang bagay na hindi mo pa lubos na nauunawaan. Sa araw na ito, mawawala na ang karayom. Ipapakita sa iyo ng banal na espiritu na mayroong isang korona sa iyong ulo, isang pagpapahid na nabuhos na, at isang kautusan na hindi maaaring bawiin ng anumang pag-atake. Hindi lamang ito tungkol sa hitsura, estilo o walang kabuluhan. Ito ay misteryo, kasunduan at paghahayag. Isang direktang koneksyon sa pagitan ng nakikita at hindi nakikita, sa pagitan ng natural at supernatural. Kapag naiintindihan mo ito, magbabago ang iyong saloobin sa buhay. Kayo ay lalakad na gaya ng taglay ng kapamahalaan sapagkat iyan mismo ang itinakda ng langit para sa inyo. Samahan mo ako hanggang sa matapos ang video na ito. Kung ano ang ibubunyag ay maaaring buksan ang iyong mga mata sa paraang hindi mo na makikita ang iyong sarili sa parehong paraan. At bago magpatuloy, mag-subscribe dito sa channel, i-activate ang kampanilya at isulat ang 999 sa mga komento dahil ito ang tanda ng mga tumatanggap, nagpapatunay at nagpaparangal sa salita na nagmumula sa langit. Pinili, mayroong isang sandali kapag ang kalangitan ay nagbubukas ng isang espiritual na bintana at nagpapalabas ng isang hininga ng misteryo. Hindi ito para sa lahat, kundi para sa mga taong may marka ng paghihiwalay. Naramdaman mo na ba yon? Parang may ibinubunyag sa loob mo, pero hindi mo ito maipaliwanag sa mga salita. Ito ang simula ng propetikong paghahayag, isang paggising na ginagawang kalinawan ang kalituhan at katahimikan sa kautusan. Sinubukan ng kaaway na itago ang lihim na ito, na nagpapaniwala sa iyo na isa ka lamang sa karamihan, kundi waray gud mamarkahan han Diyos aniya uluhin langit nun nga korona. Ang tila pangkaraniwan, ang tinatawag ng mundo na isang detalye, ay sa katunayan ay isang nakatagong pagkakakilanlan na napanatili para sa oras na ito. Kapag ipinakita ang utos ng Diyos, hindi mapaglabanan ng panlalait o pagmamanipula o panlilinlang. Marami ang naglalakad ng hindi nauunawaan kung bakit napakabigat ng buhay, nang hindi alam na ang timbang ay tanda ng kadakilaan. Ang propetikong paghahayag ay dumating upang basagin ang mga patong ng pagkapagod at kawalang katiyakan na itinanim upang malayo ka sa iyong korona. Kapag nagpasya ang langit na ilantad ang katotohanan, walang maskara na lumalaban, walang nakatagong diskarte ang napanatili. Ang liwanag ay laging lumupunit sa kadiliman. Ang misteryong ito ay hindi teorya, ito ay espiritual na katotohanan. Handurawa ang diri, nakikita nga korona nga nakaupo ha imuulo, nga nakakonektar ha langit nun nga trono, nga naghihinagway hin autoridad hatag sa mga lakang.
Kapag nagdarasal ka, gumagalaw ang mundo ng mga espiritu. Kapag ikaw ay naninindigan, ang mga kautusan ay naitatag. Ito ang pagkakakilanlan na inihayag. Ito ang tadhana na gumagalaw. Ang tila nakalimutan ay maaalala. Ngunit ang paghahayag ay hindi lamang dumarating sa kaginhawahan. Ito ay dumating sa posisyon. Ang mga nakakaunawa sa kanilang pagkakakilanlan ay hindi yumuyuko sa panlalait o nagpapadala sa pagmamanipula ng kaaway. Nagsisimula kang maglakad ng iba, magsalita ng iba, dahil alam mo na nagdadala ka ng korona na hindi maaaring agawin ng impyerno. Ang kautusan ay aktibo at ang bawat hakbang nito ay umaalingaw-ngaw bilang isang pagpapahayag ng tagumpay. Simula pa lamang ito ng misteryo na binubuksan ng Diyos para sa iyo. Ang propetikong paghahayag ang susi na naghahanda sa iyong puso na maunawaan ang tipan na noon pa man ay tungkol sa iyong buhay. Kung naramdaman mo ang isang bagay na nagising sa ngayon, maghanda dahil sa susunod na punto ay lalim pa tayo. Ang buhok bilang isang buhay na tanda ng isang walang hanggang kasunduan sa pagitan mo at ng langit, pinili. May mga bagay na tinatawag ng mga tao na estetika, ngunit palaging itinuturing ng Diyos bilang isang espiritual na simbolo. Ang buhok ay hindi lamang hitsura, ito ay isang mantle ng autoridad. Ito ay tulad ng isang walang hanggang tatak na tahimik na sumisigaw sa mga di nakikitang kaharian. Ang gesang ito ay pag-aari ng langit. Mula sa sinapupunan, dinala mo na ang markang ito bago mo pa man maunawaan ang kahulugan nito. Ang tipan ay nakasulat sa mga sinulid na hinahamak ng sanlibutan, ngunit pinahahalagahan ng langit bilang isang korona. Ito ang sagradong pagkakakilanlan na hindi maaring bilhin, palitan o palitan. Iyon ang dahilan kung bakit napakarami ang nagtangkang bawasan, laitin o manipulahin ang detalyeng ito dahil hindi nila naunawaan na sa likod nito mayroong isang misteryo ng paghihiwalay. Ang tila marupok sa mga mata ng tao ay ang baluti bago ang espiritual. Naaalala mo ba si Samson? Ang lihim ay hindi sa likas na lakas, kundi sa kasunduan na nakasalalay sa kanyang ulo. Gayon din sa iyo, ang bawat thread ay kumakatawan sa isang di nakikitang alaala sa pagitan mo at ng Diyos na pumili sa iyo. Hindi ito tungkol sa walang kabuluhan, kundi tungkol sa karangalan. Hindi ito fashion, ito ay isang selyo. Hindi ito nagkataon, ito ay isang kautusan. At ang kaaway ay palaging nagsisikap na hawakan kung saan alam niyang may alyansa. Yun ang dahilan kung bakit madalas kang makaramdam ng kawalan ng katiyakan, pinagdududahan o kahit na pinagtatawanan sa bagay na ito. Dahil kung saan may kasunduan, may digmaan din. Ngunit alamin, walang pag-atake na magpapawalang bisa sa itinatag ng langit. Walang kahihiyan ng tao ang makabubura sa banal na marka. Ang buhok ay isang buhay na pagkakakilanlan. Ito ay isang watawat na itinaas na nagpapahayag kung sino ka sa espiritual na mundo. Ang balabal na ito ay hindi lamang isang simbolo ng paghihiwalay. Ito ay isang tanda ng autoridad. Kapag naglalakad ka ng may kamalayan sa kasunduang ito, tumutugon ang kapaligiran. Bumukas ang mga pintuan, nasira ang mga palaso at nawawala ang kadiliman. Hindi ito tungkol sa kawalang kabuluhan, ito ay tungkol sa kapangyarihan. Hindi ito tungkol sa estilo, ito ay tungkol sa pamana. Ang buhok ay isang espiritual na alaala na hindi ka ipinanganak upang makihalubilo, ngunit upang maghari. At kung hanggang ngayon ay hindi mo pa naintindihan ang dimensyong ito, ngayon ay tinawag ka ng espiritu upang iligtas ang pangitaing ito. Dahil kung ang buhok ay isang kasunduan, ito rin ang target ng tahimik na pag-atake. Sa susunod na punto, mauunawaan mo kung bakit ang panlalait, kahihiyan at pagmamanipula ay palaging nakatayo laban sa bahaging ito ng iyong buhay at kung paano makilala ang nakatagong diskarte sa likod nito. Pinili, unawain ito. Ang kaaway ay laging nagsisikap na salakayin ang nagdadala ng espiritual na halaga. Sa likod ng panlalait at kahihiyan na minsan mong kinakaharap, may nakatagong diskarte.
Hindi niya kailangang direktang hawakan ng kanyang lakas. Kailangan lang niyang manipulahin kung ano ang simbolo ng kanyang pagkakakilanlan. Ang tahimik na pag-atake ay palaging isang paraan upang subukang nakawin ang kanyang tiwala at pahinain ang kanyang autoridad. Marahil ikaw ay naging target ng mga biro, itsura o komento na nabawasan ng eksakto kung ano ang itinaas ng kalangitan. Hindi ito aksidente. Ito ay isang nakabalat kayo na paraan upang saktan ang iyong kaluluwa, upang maghasik ng kawalang katiyakan, upang mag-alinlangan ka sa iyong sariling banal na tatak. Dahil kung nagagawa ng kaaway na manipulahin ang iyong pangunawa, paralisado nito ang iyong ekspresyon. Ang pag-atake na ito ay bihirang dumating ng direkta. Ito ay pumapasok sa pamamagitan ng mga nakabalat kayo na salita, hindi makatarungang paghahambing kahit na mga mungkahi para sa pagbabago na tila hindi nakakapinsala ngunit nagdadala ng kamandag. Simple lang ang estratehiya, ipapaniwala sa iyo na ang ibinigay sa iyo ng Diyos ay hindi sapat o mali. Salit waray maram nga ginihimo, damuan voluntaryo nga nagsusuko hanigin sugo-sugad nga korona. Ang espiritual na kahihiyan ay isang makapangyarihang sandata. Tumahimik ito, humihina ito, nagtatago ka. Ngunit alamin kung ano ang tinatawag mong kahinaan, ang langit ay tinatawag na isang balabal. Kung ano ang iyong itinatago, nais ng Diyos na ilantad bilang isang palatandaan. Ang pag-atake ay hindi kailanman laban sa kanyang hitsura, ngunit laban sa kasunduan na kinakatawan niya. Iyon ang dahilan kung bakit ang digmaan ay napakatiyak at napakapilit. Ang palililang ng kaaway ay upang isipin mo na ito ay tungkol lamang sa aesthetics, samantalang sa katunayan ito ay espiritualidad. Nagmamanipula siya para hindi mo mapagtanto ang sukat ng pag-atake. Ngunit binubuksan ng banal na espiritu ang inyong mga mata ngayon. Ang tila maliit ay ang pinakapinapanood na lugar ng di nakikitang mundo. At iyon ay eksakto kung saan kailangan mong iposisyon ang iyong sarili. Kung tahimik ang pag-atake, magiging maingay ang paghahayag. Ang dating pagmamanipula ay magiging patotoo at ang kahihiyan ay magiging karangalan. Ngunit para mangyari ito, kailangan mong maunawaan ang hindi nakikitang mga epekto ng espiritual na pag-atake na ito. Sa susunod na punto, papasok kami sa dimensyon na ito at mapagtanto mo na kahit na ang pagkapagod na nararamdaman mo ay may paliwanag. Naramdaman mo na ba ang pagod sa hindi maliwanag na dahilan na para bang nagdadala ka ng di nakikitang pasanin sa iyong balikat? Ito ay hindi lamang pisikal na pagkapagod. Ito ay bunga ng espiritual na digmaan na inilulunsad laban sa iyong pagkakakilanlan. Ang pag-atake sa iyong tipan ay nagpapakita hindi lamang sa panlalait o pagmamanipula, kundi pati na rin sa pagsipsip ng mga espiritual na singil na nauubos ang iyong lakas. Alam ng kaaway na kung hindi niya kayang agawin ang korona, maaari niyang subukang pahinain ang nagdadala. Iyon ang dahilan kung bakit nakadama ka ng kawalan ng katiyakan sa mga mapagpasyang sandali, takot na hindi nagmumula sa loob, ngunit tila hinipan mula sa labas. Ang mga sensasyong ito ay hindi ipinanganak sa kanyang puso. Ang mga ito ay mga palaso na itinapon upang sirain ang kanyang tiwala sa sarili at nakawin ang kanyang lakas. Marami ang nalilito ang bigat na ito sa pagkabalisa o kahit katamaran. Ngunit sa espiritual na mundo ito ay isang pagmuni-muni ng mga hindi nakikitang araw. Ang pagkapagod na sumusubok na paralisado ka ay isang palatandaan na ikaw ay isang target, na ang iyong pagkakakilanlan ay nagdadala ng isang bagay na nakakaabala sa kadiliman. Kapag mas malapit ka sa katotohanan, mas matindi ang digmaan. Ito ang kabayaran ng mga may hawak ng autoridad. Ang nakatanim na kawalan ng seguridad ay isa pang nakatagong diskarte. Pinagdududahan ka nito sa iyong boses, sa iyong hitsura, sa iyong kakayahan. Ngunit pansinin, kung ang kaaway ay nagpipilit ng labis sa pag-atake sa mga lugar na ito ay dahil may kapangyarihan sa mga ito. Ang bawat pag-aalinlangan na ibinibigay sa iyo ay patunay na mayroong isang bagay na mas malaki
ang nakataya. Kung hindi ito mahalaga, hindi ito magiging labanan. Ngunit may isang detalye na nagbabago sa lahat. Ang bigat na nararamdaman mo ay hindi isang tanda ng pagkatalo, ngunit ng isang digmaan na nanalo sa pag-unlad. Ang pagkapagod ay patunay na minarkahan ka ng langit at sa makatuwid ang kadiliman ay walang pahinga sa paglaban sa iyo. Gayunpaman, ang banal na espiritu ay bumabangon bilang isang nagpapanibagong puwersa na sinisira ang bawat pagsipsip ng mga pag-atake at pinapanumbalik ang kanilang enerhiya. At kapag ang liwanag ay nagbubunyag, ang timbang ay bumaba. Dahil ang pagkakalantad ay ang pangwakas na sandata laban sa panlilinlang. Ang susunod na punto ay magpapakita kung paano babagsak ang mga maskara, kung paano ibubunyag ang katotohanan, at kung paano ang paghatol ng Diyos ang magiging sagot laban sa bawat diskarte ng okultismo na nagtangkang pigilan ka hanggang ngayon. Sa mga napili, may panahon na ang Diyos ay nagpasya na alisin ang tabing at ilantad kung ano ang ipinahayag laban sa iyo. Ang dating tila nagkataon lamang, inihayag niya bilang isang masamang diskarte. Yang pangamaskara ay nahuhulog, ang likod ng entablado ay naiilawan, at kung ano ang tila matibay sa harap ng mga tao ay ipinapakita na marupok sa harap ng katotohanan ng langit. Ang panlilinlang ay umuunlad lamang sa kadiliman. Bagamat walang nakakakita nito, lumalaki siya, nagmamanipula, nanunuya at sinusubukang magbalat kayo. Ngunit kapag dumating ang liwanag ng paghahayag, nagiging malinaw ang lahat. Ang hindi nakikitang pagnanakaw ay naging ebidensya ng publiko. Ang nakatagong pagmamanipula ay inilalantad bilang murang teatro sa harap ng trono ng Diyos. Marami sa mga pinagtatawanan mo, kinutya ka at sinubukang ipahiya ka, hindi alam na pumipila lang sila sa papel na ginagampanan ng mga nag-aakusa. At gaya ng nasusulat, ang nagsusumbong ay hindi nakatayo sa harapan ng Panginoon. Kapag ang paghukom ng Diyos ay bumangon, ang bawat salita na itinapon tulad ng isang palaso ay bumabalik laban sa nagpaputok nito. Ang katotohanan ay hindi nabigo, ito ay palaging nagpapakita ng kanyang sarili. Mapapansin mo na biglang nagsimulang magbunyag ang mga kakaibang sitwasyon. Ang mga taong nagsusuot ng maskara ay hindi na maaaring mapanatili ang charade. Ang banal na espiritu ay umihip at ang mga nakatagong diskarte ay nasira. Hindi kayo ang nagbubunyag, kundi ang Diyos mismo ang naghahayag nito. Ang paghuhukom ay hindi dumarating bilang paghihiganti ng tao, kundi bilang banal na tugon sa mga nagtangkang manipulahin ang pinili. At narito ang isang mahalagang detalye. Ang eksibisyon ay hindi lamang dumating upang ipagtanggol ka, ngunit upang iposisyon ka. Kapag ang mga kasinungalingan ay bumagsak, ikaw ay muling nakaposisyon sa karangalan. Kapag nabunyag ang mga pag-atake, lumalakas ang kanyang pagkakakilanlan. Ang katotohanan ay palaging dumarating sa pagpapanumbalik at isang bagong antas ng autoridad. Ngunit hindi na bago ang alituntuning ito na buhay na ito ng mga nauna sa atin. Kaya sa susunod na punto, sumisid tayo sa batayan ng Biblia, ang kwento ni David, ang langis na ibinuhos sa kanyang ulo at ang pagpapahid na naghiwalay sa kanya sa gitna ng pangungutya at paghamak. Pinili, wala kang naririnig dito ay imbensyon. Ang prinsipyong ito ay nabuhay na at ipinahayag sa mga pahina ng Biblia. Alalahanin si David, ang nakalimutang batang lalaki sa parang na binalewala kahit ng kanyang sariling mga kapatid. Sa paningin ng tao, wala siyang hitsura ng hari. Ngunit sa paningin ng Diyos, dinala na niya ang isang di nakikitang korona na nangangailangan lamang ng tamang sandali upang maihayag. Nang dumating si Samuel sa bahay ni Jesse, ipinakilala ang lahat ng kapatid. Sinabi ng Panginoon sa propeta, hindi ito ang isang ito. Hanggang sa tinawag nila si David, ang pinakamalamang na walang sino man ang nag-isip, at sa ibabaw ng kanyang ulo ay ibinuhos ang langis. Malinaw ang prinsipyo, pinahiran ng Diyos ang mga tinatanggihan ng sanlibutan at ang pagpapahid ay laging isang makalangit na utos ng paghihiwalay.
Ang langis na dumadaloy sa ulo ni David ay hindi lamang isang simbolikong gawain, ito ay tatak ng isang tipan. Mula ng araw na iyon, kahit na walang nakikitang korona, si David ay minarkahan na ng langit bilang hari. Itinuturing pa rin siya ng sanlibutan bilang isang pastol, ngunit sa daigdig ng mga espiritu ay namamahala na siya. Gayon din ito sa iyo. Kahit na hindi nila kinikilala ito, ang iyong pagkakakilanlan ay napag-uusapan na. Ang langis na ito ay kumakatawan sa pagpapahid na nagpapagana ng balabal ng autoridad. Hindi mahalaga kung sila ay nanlalait, hinahamak o sinusubukang kutyain. Kapag nagpasya ang langit, walang salungat na tinig ang nananaig. Pinili ni Samuel hindi sa pamamagitan ng anyo, kundi sa pamamagitan ng kautusan. At kapag inilabas na ang kautusan, walang pagkakamali na maaring labanan. Laging pinatutunayan ng langit ang iyong desisyon. Ang makapangyarihang detalye ay ang pagpapahid ay nagsisimula sa ulo. Doon dumadaloy ang langis, doon na itatag ang alituntunin. Dahil ang pinuno ay kumakatawan sa pamahalaan, pagkakakilanlan, direksyon. Sa makatuwid, hindi nagkataon na napakaraming mga espiritual na labanan ang nagsisikap na hawakan ang mismong puntong ito. Ito ay kung saan ang korona ay nakasalalay. Ito ay kung saan ang autoridad ay itinatag. Ito ay kung saan ang kautusan ay naka-install. Gaya ni David, ikaw ay pinahiran ng langis sa katahimikan, itinalaga sa lihim, ngunit itinalaga sa karangalan. At kung paanong dinala niya ang pagpapahid sa harap ng nakikitang korona, ikaw rin ay inihahanda. Hamasunod nga punto, masabtan naton kung paunan o nagiging kalasagan buhok, diri nakikita nga hinganiban nga nagpoprotekta hay mo uluti kang ha mga arrow nga ginlulunsad han kaaway. Pinili, maunawaan kung ano ang para sa marami ay isang panlabas na detalye lamang, sa espiritual na mundo ay gumagana bilang hindi nakikitang baluti. Ang buhok ay tulad ng kalasag na tumatakip at nagpoprotekta sa ulo. Ang lugar kung saan ang korona ay nagpapahinga at kung saan ang langit ay naglalabas ng mga palatuntunan. Ang bawat sinulid ay parang pader na itinayo laban sa mga palaso na ipinaputok sa kadiliman. Hindi ito tungkol sa aesthetics, ito ay tungkol sa proteksyon. Alam ng kaaway na ang isip ay isang larangan ng digmaan. Doon siya nagpapaputok ng mga araw ng pag-aalinlangan, takot at kawalang katiyakan. Ngunit kapag nauunawaan mo na mayroong isang espiritual na kalasag sa ibabaw ng iyong ulo, na pagtanto mo na hindi ka mahina, ang tungkol sa araw ay maaring ilunsad, ngunit nakatagpo sila ng isang hindi nakikitang hadlang. Ang buhok ay isang palatandaan na mayroong isang pader na itinayo sa pagitan mo at ng kadiliman. Ang baluti na ito ay hindi yari sa bakal o bakal, kundi sa tipan at pagpapahid ng langis. Kung paanong nagtitiwala si David sa Panginoon, nang higit pa sa anumang tabak, mapagkakatiwalaan mo rin ang proteksyon na inilatag ng langit sa iyo. Kahit na sila ay nanunuya, kahit na sinusubukan nilang kutyain, alam mo na may dala kang isang bagay na hindi nakikita ng mundo, ang pagtatanggol ng Diyos mismo. Kadalasan, kung ano ang nagpapanatili sa iyo na nakatayo, ay hindi ang iyong lakas, ngunit ang hindi nakikitang kalasag sa iyong buhay. Ilang pag-atake ang nilabanan mo nang hindi mo nauunawaan kung bakit hindi ka nawasak. Ito ay dahil may coverage. Ang buhok bilang isang kalasag ay kumakatawan lamang sa iyon. Isang balabal na sumisipsip ng epekto ng espiritual na mga digmaan at pumipigil sa mga araw na makarating sa iyong isipan. Ang tanda na ito ay hindi nangangahulugan ng kawalan ng mga pakikibaka, ngunit ang garantiya ng tagumpay. Hindi pinipigilan ng pader ang kaaway na sumigaw, ngunit pinipigilan siya nito na sumalakay. Hindi pinatahimik ng kalasag ang mga palaso, kundi pinipigilan ang mga ito. Iyan ang tipan na nakasalalay sa kanyang ulo. Hindi kanya pinalayas sa digmaan, ngunit ginagarantiyahan niya na lalabas ka rito ng nakatayo, na matatagang korona at buo ang kautusan. At kung hanggang ngayon ay naunawaan mo na mayroong proteksyon,
Maghanda upang makita ang higit pa. Ang parehong buhok na ito ay hindi lamang isang kalasag, kundi pati na rin isang espiritual na antena. Sa susunod na punto, pag-uusapan natin kung paano ito gumagana bilang isang direktang koneksyon sa langit, pag-aayos ng iyong dalas at pag-align ng iyong isip kay Kristo. Pinili, mayroong isang bagay na mas malalim. Ang kanyang buhok ay hindi lamang isang kalasag, kundi pati na rin isang espiritual na antena. Gumagana ito bilang isang sensor na kumukuha ng mga frequency mula sa kalangitan at nag-uugnay sa iyong isip sa trono ng Diyos. Kapag naiintindihan mo ito, napagtanto mo na hindi lamang ito tungkol sa hitsura, kundi sa pag-unawa. Ang buhok ay isang channel na nagpapalawak ng iyong espiritual na pagiging sensitibo, kung paanong ang isang antena ay nakakakuha ng mga di nakikitang signal. Ang iyong buhok ay isang instrumento na tumatanggap at nagpapadala ng mga pangunawa na hindi nagmumula sa laman, kundi mula sa espiritu. Kaya naman madalas mong maramdaman bago mo makita, maunawaan mo bago ka marinig, makilala mo bago mangyari ang isang bagay. Ang connection na ito ay hindi resulta ng pagkakataon. Ito ay bunga ng balabal na itinatag ng langit sa iyo. Si Kristo ang pinagmulan at ang iyong isipan ay dapat na nakatuon sa Kanya. Ang buhok ay gumaganap bilang isang extension ng pag-aayos na ito, na para bang ito ay isang karaniwang thread na nakahanay sa iyong dalas sa isip ni Kristo. Yun ang dahilan kung bakit sa mga sandali ng panalangin o paglalaan, nararamdaman mo ang ibang bigat sa iyong ulo. Hindi ito psikolohikal, ito ay espiritual. Alam ito ng kaaway at sa makatuwid, sinusubukang kutyain o manipulahin ang aspeto na ito. Dahil kung kaya niyang putulin ang koneksyon, maaari niyang pahinain ang pag-unawa. Ngunit kapag pinapanatili mong buhay ang kasunduan, makikita mo na ang iyong pagiging sensitibo ay nagdaragdag. Nagsisimula kang matukoy ang mga pag-atake bago sila dumating. Makita ang mga intensyon bago nila ibunyag ang kanilang sarili at lumakad sa makalangit na diskarte. Ang espiritual na antena na ito ay hindi lamang para sa iyo, kundi pati na rin para sa mga taong nakapaligid sa iyo. Kapag nakakonekta ka, ang iyong buhay ay naglalabas ng mga signal na nakakaapekto sa ibang tao. Nang hindi namamalayan ito, ikaw ay nagiging isang channel ng pag-unawa at propetikong tinig para sa mga kapaligiran na hindi alam kung paano bigyang kahulugan kung ano ang nangyayari. Ang dalas nito ay nagbabago ng kapaligiran at kung antena ang buhok, altar din ito. Sapagkat ang bawat altar ay isang lugar ng pagtatalaga. Sa susunod na punto, pag-usapan natin ang tungkol sa pagpapanumbalik at banal na apoy, kung paano ang sariwang langis ng langit ay naglilinis, nagbubukas ng mga bagong pintuan at pinasinayaan ang mga panahon kung saan ang iyong pagkakakilanlan ay nababago at ang iyong korona ay muling pinagtibay sa harap ng espiritual na mundo. Pinili, may panahon na ang langit ay nagpasya na i-renew ang tila na bura. Ang banal na apoy ay dumarating hindi lamang upang sunugin ang mga karumihan, kundi upang muling italaga ang inaatake. Ang iyong buhok, ang iyong korona, ang iyong pagkakakilanlan, ang lahat ay dumadaan sa pagpapanumbalik na ugnay ng Espiritu. Ang sariwang langis na nabuhos ay nagbubukas ng isang bagong panahon kung saan ang mga pintuan na sarado ay nagsisimulang magbukas ng malawak. Marahil ay naramdaman mo na may nawala ka sa daan. Marahil ang palalait, pagmamanipula o maging ang kanyang mga desisyon ay nadungisan ng kasunduan. Ngunit kung ano ang itinalaga ng Diyos ay ibabalik din niya. Ang apoy ay hindi dumarating upang sirain ka. Ito ay dumarating upang ubusin ang mga bagay na hindi bahagi ng layunin. Ito ay paglilinis. Ito ay muling pagsisimula, ito ay pagpapabanal na naglalagay sa iyo pabalik sa gitna ng pangako. Kapag bumaba muli ang langis, nagbabago ang kapaligiran. Parang nahugasan ang iyong isipan, nakataas ang iyong postura, muling nabuhay ang iyong pagkakakilanlan. Ang dating mabigat ay nagiging magaan. Ang sarado ay nagbukas. Ang tila nakalimutan ay naalala. Ang pagpapanumbalik ay hindi lamang emosyonal.
Ito ay espiritual at nagbubukas ito ng mga landas na dati ay tila imposible. Ang pagtatalaga na ito ay nagbabalik ng kamalayan sa tipan. Nalalaman ninyo na kayo'y lumalakad hindi ayon sa opinyon ng mga tao, kundi ayon sa utos ng langit. Ang sariwang langis ay tanda na may layunin pa rin, na may tumatawag pa rin, na mayroon pa ring korona. Ang bawat patak ay isang paalala na ang Ama ay hindi sumuko sa iyo at na ang pagpapahid ay hindi mababawi, at kapag nangyari ang pagtatalaga, nagbabago ang antas ng digmaan. Dahil ang mga naibalik naglalakad sa mas mataas na dalas. Kinikilala ng impyerno ang ningning ng langis, at ang mga pintuan na nakalak ay nagiging bukas na mga daanan upang matupad ang tadhana. Ang paglalaan ay hindi lamang proteksyon, ito ay pag-activate. Tumigil ka na sa pagiging isang nakaligtas lamang at maging isang buhay na saksi ng tagumpay. Ngunit ang prosesong ito ay hindi nagtatapos dito. Dahil ang bawat pagpapanumbalik ay kailangang mabuklod ng isang pangwakas na kautusan. Sa susunod na punto, pag-uusapan natin ang tungkol sa pagtaas ng ating mga ulo, paggalang sa korona at pagdedeklara ng tagumpay ng may autoridad. Ito ang sandali kung kailan kinukumpirma ng langit sa publiko kung ano ang itinakda na nito ng lihim. Pinili oras na para itaas ang kanyang ulo. Kung ano ang sinubukan ng kaaway na takpan ng kahihiyan, ang Diyos ay pinutungan ng karangalan. Ang pangwakas na kautusan ay hindi dumarating sa mga bulong, kundi sa tinig ng trumpeta. Sinasabi ng langit sa harap ng lahat, ito ang aking pinahiran ng langis. Ito ang aking hinirang, na siyang nakasalalay sa putong at sa walang hanggang tatak. Ang dating misteryo ngayon ay nagiging proklamasyon ng tagumpay. Ang pag-angat ng iyong ulo ay hindi lamang isang pisikal na kilos. Ito ay isang espiritual na postura. Ito ay pagpapasya na hindi na lumakad, na nakabaluktot sa ilalim ng bigat ng mga akusasyon o panlalait, kundi lumakad ng matuwid, alam na ang korona ay nakasalalay sa iyo. Siyang nagdadala ng palatuntunan ay hindi nahihiya, siyang nagdadala ng putong ay hindi nagtatago. Ang mantel ay pampubliko at ang pagkakakilanlan nito ay kailangang mamuhay ng may katapangan. Ang kautusang ito ay hindi lamang karangalan, ito rin ay paghatol laban sa lahat ng panlilinlang. Ang mga taong nanunuya ay makikita ang katotohanan na itinaas bilang isang bandila. Ang mga nagmamanipula nito ay makikita ang diskarte na bumaling laban sa kanila. Ang pangwakas na kautusan ay ang lagda ng Diyos na nagsasabi na walang sinuman ang maaaring burahin ang kanyang isinulat. Ang putong ay hindi nabubuwal, ang pagpapahid ay hindi natutuyo, ang tipan ay hindi nabubulok. Ang bawat salita na inilabas ngayon ay isang paanyaya para sa iyo na ipalagay ang iyong pagkakakilanlan. Ang tagumpay ay nabuklod na, ngunit kailangan itong ideklara. Kapag nagsusulat ka, kapag nagkomento ka, kapag naninindigan ka, kinukumpirma mo sa harap ng espiritual na mundo na tinatanggap mo at iginagalang ang korona. Ang kautusan ay hindi pasibo, nangangailangan ito ng aktibong tugon. Sa makatuwid, hindi sapat na makinig lamang. Ipahayag mo sa pamamagitan ng iyong sariling bibig, isulat ng iyong sariling mga kamay. Tinatanggap ko ang putong, iginagalang ko ang tipan, lumalakad ako sa pagtatagumpay. Ito ang propetikong gawain na nagbubuklod ng kapahayagan at ginagawang totoo ang salita. Ang kautusan ay inilabas na, ngunit ikaw ang nagpasya na lumakad bilang isang hari, bilang isang pagkasaserdote, bilang isang hinirang. Kaya't kung ang salitang iyan ay nagniningas sa iyong puso, tumayo ka ngayon na may pananampalataya. Isulat sa mga komento ang 99 sapagkat ito ang tanda ng mga taong hindi lamang nakarinig kundi nabuklod sa espiritu. Ito ang pangwakas na pasiya. Ang kanyang korona ay matatag, ang kanyang karangalan ay nakatayo, ang kanyang tagumpay ay natatakan sa harap ng langit at lupa. Pinili. Pagkatapos ng lahat ng inihayag, ang tanong na natitira ay, ano ang gagawin mo sa paghahayag na ito? Hindi ka na maaaring mamuhay na parang ordinaryo ka.
Samantalang ang langit ay nagtakda na kayo ay hiwalay. Ang tila isang hitsura lamang na nauunawaan mo ngayon bilang korona, kasunduan at pagkakakilanlan. At kapag dumating ang liwanag, wala nang puwang para maglakad sa kadiliman. Papayagan mo ba ang panlalait, pagmamanipula at kawalang katiyakan na magdikta ng iyong paninindigan? O tatanggapin mo ba ng isang beses at para sa lahat ang autoridad na inilagay ng Diyos sa iyong buhay? Tandaan, ang tagumpay ay nabuklod na, ngunit ikaw ang magpapasya na lumakad dito. Ang korona ay matatag, ngunit kailangan itong igalang sa bawat hakbang na iyong ginagawa. Ito ang panahon upang ibalik, ikabanal, itaas ang ating mga ulo at mamuhay bilang isang taong nagdadala ng isang kautusan. Hindi lamang ito tungkol sa pakikinig ng isang salita, ito ay tungkol sa pagiging buhay na salita mismo. Kailangang makita ng mundo sa inyo ang refleksyon ng pagpapahid, ang patutuo ng tagumpay, at ang tanda ng mga tinawag na maghari sa gitna ng mga digmaan. Ngayon, tanong ko sa iyo, handa ka bang maglakad kasama ang kamalayan na ito? Handa ka na bang isipin sa langit at lupa na hindi na itatago ang iyong pagkakakilanlan? Kung oo, huwag umalis dito nang hindi naninindigan. Isulat ang 1999 sa mga komento bilang isang propetikong gawain at ipaalam sa mundo ng mga espiritu na iginagalang mo ang korona na iyong natanggap. At huwag kalimutan, mag-subscribe sa channel, i-activate ang kampanilya at sundin ang bawat bagong salita na inilalabas ng kalangitan. Dahil ang nagsimula dito ay hindi nagtatapos dito. Mayroong higit pang mga paghahayag, higit pang mga dekreto, at higit pang mga diskarte na naghihintay para sa iyo. Simula pa lamang ito ng paglalakbay ng tagumpay at kahirapan.